kitang-kita naman nating panggigipit at pagsikil sa freedom of expression ng kasalukuyang pamahalaan ay narito pa rin kayo. If only for that, you deserve the thanks of the Filipino people. Alam niyo po, etong budget na ito ay classic case of di na natuto. Parang Gary Valenciano na. Meron na noong 2025, nakita na ng mga kongresista na galit yung mga tao sa insertions, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Pinalitan na nga yung speaker. But what happened is that it's a different dog with the same collar. At mamaya po, kung i-discuss natin, nandito sa amin, these are indisputable facts tungkol sa sinong pinakamaraming insertions ngayon. Ang ating legislatura, in spite of the Belgica ruling na itong mga ganitong anomalya ay violative o labag sa ating saligang batas, ay tuloy pa rin ang paggawa nila. Hindi po sila sumusunod sa spirit at sa letter ng Supreme Court decision sa Belgica versus Ochoa. Ano pong gagawin natin? Sabi nga, to quote the famous words of BBM, anong gagawin natin? Hostage tayo eh. Kung hindi papasa itong 26, reenacted yung 25, which has been called the most corrupt budget in Philippine history. So we're caught between a rock and a hard place. These people have given us no choice to reenact a corrupt budget or to accept a budget that is equally corrupt, sabi nga ni kaibigan Jing Paras. So, nandyan po tayo. Ang problema, where is the outrage? Ito ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Hanggang kailan tayo magtitiis? Niloloko na naman tayo. Sabi nga, hindi dapat magkaroon ng insertions. DPWH pa lamang, bilyon-bilyon na. Pwera pa yung Department of Health kung saan napakarami ng anomalya. DOTR, agriculture, yung mga farm-to-market roads, pati sa AFP, ang daming problema. Hanggang kailan tayo magtitiis? Ngayon, subukan natin si Pangulong Marcos. Kung babasahin niya ulit yung 4,000 pages katulad ng iniyabang niya last year na binasa daw niya, tingnan natin kung ibibito niya yung insertions. Kung hindi niya ibibito yung mga insertions na yan, isa lamang ang kahulugan. Siya yung, hindi lamang siya kasawat, he is the one behind this one kasi gagamitin na naman nila na panuhol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sapagkat natakot sila nung may outrage ang publiko, baka hindi na sila makapanuhol sa mga nasa House of Representatives. Ngayon, pinakikita nila na it's going to be the same formula. The question now is, what are we going to do about it? Papabayaan na naman natin, isa na naman? Or are we going to take action by making our sentiments known? Yun po ang challenge of the hour. Paloloko na lang ba tayo? Are we going to sit down to our intelligence or are we going to make a stand and take action? Salamat po. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.